So makinig tayo kay Enzo dito sa kanyang vlog. Makinig po tayo sa vlog niya, no? Uy, masarap buhay. Uy. Makinig po tayo. Opo, kay Atty. Enzo. Dito marami tayong ano dito kasi updated dito lagi. Siyempre maraming stuff yan. Kaya ganyan. Katotohanan at kabutihan. Biglang lumitaw mga kabunyog. Si Alan Peter. Matagal itong nawala eh. Matagal na nawala. Halos isang linggo. Hindi ito nagpakita itong si Alan Cayetano. Kasagsagan ng impeachment trial nitong nakaraang mga araw, wala yan. Hindi rin nagpapaalam kung bakit hindi siya uma-attend sa mga sesyon ng Senado. Ang sabi ng kanyang kapatid na si Pia, may sakit daw. Pero biglang lumitaw. Biglang lumitaw. Siguro nararamdaman niya na ni Alan Cayetano, ano na siya, hindi na siya nagiging effective bilang leader ng minorya. Ang minorya na pinamumunuan niya ay nagkakawatak-watak na, nagkakanya-kanya na. Parang leaderless. Ang minorya sa Senado ay parang leaderless. Kaya kung ano-ano lang ang disente, napapahiya ng minorya. Yung mga kagrupo ni Cayetano, wala na silang leader eh. Ang pinaka-leader nila si Alan Cayetano. Ang pangalawa nilang leader si Loren, wala, nasa Europa. Hanggang ngayon, hindi pa alam kung babalik pa ng bansa. Kaya nga nung mismong araw ng impeachment trial nung isang araw, yung mga kasama ni Cayetano, wala na doon sa sesyon sa Senado. Nandun na sa lounge. Nag-i-snack sila. Si Padilla, si Bongo, si Mark Villar. Bakit? Hindi rin naman nila alam kung anong gagawin doon sa doon sa session. Siyempre, ang nagdadala ng tempo sa kanila si Alan Cayetano ay biglang wala, hindi na mahagilap. Biglang lumitaw na, lumitaw na si Cayetano. Siguro naayos niya na yung mga ebidensya niya. Kasi yung isasampa sa kanyang kaso ni Senador Ping Lacson, ready na ang mga ebidensya. Malamang si Cayetano, kaya nag-absent yan, hindi na nagpakita sa Senado, hinanda na rin yung kanyang mga ebidensya. Yung kanyang mga testigo, kinausap niya, tinuruan kung anong sasabihin. Baka ginawa na nila yung kanilang sinumpaang salaysay, counter affidavit nila. Kasi papunta na rin lang yan dyan. Papunta na yan doon. Kailangan nilang mag-submit ng counter affidavit. Itong sila Cayetano. Tungkol doon sa mga illegal reclamation sa Taguig, yung mga anomalya sa flood control, yung mga mga binunyag ni Senador Ping Lacson. Kailangan yun masagot. Kaya siguro, nitong nakaraang mga araw na hindi nagpapakita si Cayetano sa Senado, inasikaso niya muna. Delikado ang lagay nila eh. Anyway, ngayon, nandiyan na siya. Nagsimula na naman siyang magsalita. At yung mga kasamahan niyang sa minorya, nagpaplano na naman sila kung ano ang kanilang gagawin. Na sila eh. Hindi mo na malaman kung ano nang mangyayari sa kanila sa minorya eh. Nagtatago si Bato, nakakulong si Jinggoy at saka si Marcoleta. Nasa labas ng bansa si Loren Ligarda. Imaginein mo yung ganyang kagrupo. Lahat may lahat may problema. Si Cayetano ay may nakaambang kasong plunder na isasampa si Lacson. Tapos si Padilla pa ngayon, mayroon na rin nakaamba rin na investigasyon ang ombudsman tungkol doon sa kanilang
insertions din. May insertions din pala sila Ruben Padilla eh. Ayon mismo yan kay dating DPWH Secretary Manny Bunuan. May binigay din sa kanyang lista daw ng mga proyekto sila Ruben Padilla. Kaya ang medyo na lang diyan, si Bongo nananahimik na lang, parang Lito Lapid. Ayaw niya ayaw niyang maging mainit. Kaya hindi siya sumasama sa mga si Bongo. Parang mas gusto niya manood lang, mag-uobserba lang kung anong nangyayari. Yung magkapatid na Bilyar, tahimik din. Kasi baka buhayin din yung mga kaso sa kanila. Si Mark Bilyar, pag inimbestigahan ang naging papel niyan sa mga anomalya sa flood control, plunder din ang kalalabasan niyan. Plunder din. Kaya sa totoo lang, itong grupo ni Cayetano sa Minoria, na na sila, watak-watak na. Kanya-kanya na lang. Nakulong na kasi si Jinggoy, nakulong na si Marcoleta, nagtatago si Bato de la Rosa. May sarili ring problemang kinakaharap si Loren Ligarda, plunder din. Ganun din si Alan Cayetano, plunder din yan. Kaya yan mga kabunyog, na yan, hindi na nila malaman kung anong gagawin. Nandyan pa ang impeachment ni Sara. Alangan namang ipagtanggol nila si Sara. Kukusa nila ang pagdepensa kay Sara. Samantalang sila rin may mga sarili ring problema. Kaya hirap na hirap yung Minoria ngayon. Kumbaga si Cayetano, hindi niya na alam kung anong gagawin. Si Loren Ligarda nga, hindi niya alam kung babalik na siya ng Pilipinas o hindi. Kasi ang iniisip niya, kung si Marcoleta nga na abogado, matigasin, may makapangyarihang Iglesia ni Cristo pa na nasa likod niya, pero natuluyan, kinasuhan. Ano pa kaya sa kanya? At alam ni Loren Ligarda, seryoso yung kaso niya. Non-bailable din yun, plunder. Kaya hindi rin malaman ni Loren kung babalik na ba siya ng Pilipinas o hindi. Anyway, mga kabunyog, so nandiyan na si Alan Peter Cayetano. So, ganyan po ngayon ang politika sa Pilipinas. Wala tayong political color dito. Pantay-pantay tayo. Kaya iba-iba ang ating mga vloggers na pinakikinggan para may po. Kasi itong mga vlogger na ito, maraming mga kumpleto ito, mga kanilang kailangan. Mga tao, researcher, parang gano'n lang yun. Kaya dapat sa eleksyon sa 2028, mag-isip-isip naman po sa ng bawat isa sa atin, iboto nyo. Yung talagang walang hindi yung diehard kayo sa ganitong partido, ganitong personality. Hindi. Imayin ninyo, gamitin naman ninyo ng maayos yung utak na binigay ng Diyos. Pag mayroon ng konting sayad, huwag na. Maghanap na lang tayo ng iba. Sige, makikinig naman tayo dito si Sang, vlogger na naman. Ito mga DDS, walang pinapalagpas na issue na para umepal at sumakay for their political agenda. At nakita natin ito na ginawa ni Vice President Sara Duterte na under attack dahil sa very insensitive, matapobre at walang malasakit na aksyon na nag-apply o naghingi ng authority to travel sa Malacanang. Samantala nasa kalagitnaan ang mga Pilipino, makaramihan na rin mga supporters rin nila na naipit sa mga baha, naipit sa mga calamities, naipit sa mga landslide during the recent
hindi na wala naman tayong typhoon, kundi recent weather disturbance sa bansa, ay nagawa pa ni Sarah na mag-apply for vacation, 5-day vacation sa Japan. Samantala, kagagaling lang niya sa The Hague, United Kingdom at Dubai, I believe. So, dahil nabanatan siya na husto at napilitan niya na bawiin or ikansela yung trip niya, yon na lumipat siya papuntang Zamboanga para embes kasi binabanatan na siya ng mga netizens after kinumpirma ni Claire Castro na paalis nga si Sara Duterte papuntang Japan in the middle of the weather disturbance, floods all over at saka yung rainfall na sabi nila parang kalahati ang volume of water doon sa Typhoon Ondoy. So dahil grabe ang banat sa kanya ng mga netizens, ginamit niya yung Zamboanga shooting sa Ateneo de Zamboanga University shooting para mapunta yung narratiba, mapunta yung propaganda. Sabi pa nila kung si Sara daw nagagawa bisitahin yung biktima, yung isang estudyante na binaril ng kapwa estudyante sa Ateneo de Zamboanga, saan na daw si President Bongbong Marcos? Pero siya ito ang sana aalis kung hindi inanunsyo ng Malacanang na paalis na siya papuntang Japan. So yan at clearly ginagamit nila itong insidente to push their agenda, at ngayon lumabas na nga yung agenda nila through fugitive former congressman and Duterte spokesperson na si Harry Roque. Before Sara, pumunta rin sa Zamboanga si Senator Robin Padilla. Kahit alam naman natin, hindi talaga pwede maging poster boy for non-violence si Sara Duterte at si Robin Padilla dahil si Sara Duterte is also pending. Hindi pa naman kaso, pero pinag-iisipan na nung isa sa kaso kasi lumabas na nga ang pangalan niya through the affidavit of Arturo Las Cañas na sinabi siya ang nag-perfect ng konsepto na Oplan Tokhang. So kaya Sara herself is facing accusation na pumatay siya ng daan ng mga libong o daan-daan or libo-libong katao sa Davao when she was mayor. So ito naman si Robin Padilla ay ito rin na-serve ng jail time. Hindi sana ito na mabubulog na sana ito sa kulungan dahil sa unlicensed firearms na kuha sa kanya nung artista pa siya. Buti na lang nung na-elect president yung idol niya si Duterte, nabigyan siya ng unconditional pardon. Gusto ko pa sumama sa amin? Habang presidente si Duterte at pumapatay siya ng mga Pilipino left and right, running up to 30,000 according to human rights records, wala rin na isa rin si Robin Padilla sa mga masabi natin mga enabler na mga konsentidor para makauwi din na naman hindi naman pumiyok, hindi naman na nagsalita to condemn na EJK, the killing, the mass killing of Filipino na mostly mahirap. Pero ngayon, ginagamit na pa nila itong issue sa Zamboanga City, lalo na itong si Harry Roque na sinasabi na buti pa daw sa time ni Inday. Huwag naman alas 7. Anong oras pa pupunta wala daw mga
sa patay. wala daw Ayoko din namang shoot out, school shoot out tulad sa nagaganap ngayon. Pagpalagay na Ha? mga At alas sabi 3. niya, ibig sabihin nito ay wala daw mga barila noon. Huwag nyo na akong Ibig sabihin intindihin nito dyan. na nagamit daw ng Huwag mo na gusto akong intindihin or dyan. properly spent daw. Ha? Effectively spent Sa 24 yung nagpapadoktor ako. 512 million confidential funds ni Sara Duterte Ano? from the office of the Vice President and also as from the office of the Department of Education as DepEd Secretary. So, Babalik ako sa series. sa pagsabi nito ni 24. Harry Ano Roque, ang araw yun? siyempre, parang Lunes, Tingnan mo sa pinapakalat kalendaryo. naman ito ng mga DDS na yun, prueba daw ito na well spent ang Babalik ako 612 million at hindi binulsa ang pera ni Sara Duterte. So ito yung Pero hindi ba kayo yung pupunta sa pahayag patay? ni Harry Roque pero panalang pakinggan natin sa panalang para hindi tayo pero meron naman ata sa Di plan ba? sa Hindi yung mga sumunod kayo. Facebook ba to Bawal. or YouTube? Nagdala ng bat team. Sabay na kayo. Oo, sabay kayo. Dali, Dalawang motor kayo. O yun, baka okay naman Daming kasi helmet sa parang, baba. parang Facebook naman ito. So ito ang pangepal ni Harry Roque na hindi pinalagpas yung trahedya sa Zamboanga to turn it into a political and propaganda issue favorable to Sara Duterte. Itong sinabi ni Harry Roque sa post niya. Hindi si Dayan ang magsusunod. Hindi na po isolated ito, kaya nakakabahala. Parang kabahagi ko na pang araw-araw ng buhay ng ating mga bata sa eskwelahan na isa sa kanila yung tapos ng baril at mamamalit sa eskwelahan. Sa dami na pong beses nangyari ito. Hindi na nga po ito nakakasyak dahil parang Wala regular siyang na kasama nangyari. doon. And yet tayo, gulat pa rin sa katotohanan. Na siguro, tama ang ginawa ni Inday Sara Duterte na gumamit at intelligence para maiwasan ang ganito mga barilan sa mga eskwelahan. O kayo, Dilawan, Tinklawan, kaya lang kayo aamin na siguro importante ang confidential fund dahil sa mga confidential fund ang nakakakalap ng impormasyon para nga maiwasan ang ganito mga barilan. Sana naman, huwag kayo maging biktima ng ganitong barilan. Ayaw natin mangyari yan. Pero kung kayo nangawa-ngawa na nagkaroon ng korupsyon dyan, isipin nyo ha, wala pa tayo ng ebidensya na napagsisinta sa impeachment court na talaga nung rakot si Bibi Sara at hawak naman natin i-deny ang katotohanan na meron kanyang pondo sa DepEd ay walang nangyaring barilan dyan sa ating mga tao. Hindi na po isolated ito kaya nakakabahala. Parang kabahagi na lang. Ayan So magpasalamat daw tayo kay Sara Duterte dahil sa intelligence funds niya. Hindi daw nagkaroon ng mga ganitong barilan sa mga eskwelahan. Ito meron naman noon Meron estudyante ato na nagdala ng baril sa school. May nahuli rin under the Duterte administration. Pero dito nakakatuwa. Siyempre, ngayon, pinapakalat itong naratibo ng mga DDS na wala na siyang nung time nasa DepEd si Sara Duterte dahil meron siya mga spy na sila Mary Grace Piato, sila Shomi Ocho, si Kamote, si Bacon, meron pa Ontiveros, Pero doon ka at magpapacheck meron up, pa si diba? Joklo, Doon ka magpapacheck yun up. at Ito iba pang mga kapangalan ng mga sa 24. prutas at vegetables. Kaya sabi ni prosecution private lawyer na si Lorna Kapunan, pwede na gawin ng fruit salad yung mga pangalan ng mga spy daw ni Sara Duterte. So pero nung time ni Sara, wala rin naman tayo hanggang ngayon. Wala rin tayo nakita ng mga kindergarten school, ng mga elementary school, na high school na pumasok sa eskwelahan
dala-dala yung bandera ng komunista, dala-dala yung bandera ng CCP, sumisigaw na Kumuha ng ano, mabuhay ang CCP, sabay Nag-ano na sa akin yung rat-rat sa matanda. mga classmates Inuha na niya. nga ni MJ. Kumbaga, wala nga Yung tayo pangalan isa, ko kasi di isa nga hindi nila nahuli. May Na sinasabi sasabihin daw doon, hindi naman ako mga pipila tao doon. na At hindi naman pupunta daw sa pinasya mga kasi eskwelahan sasabihin para para alam naman sinend ko para sa kanya lahat na kumbinsihin resepa ko yung para mga estudyante na mag-join sa CCP-NPA. Ha? Wala nga nangyari na uh, uh, CPP rebel related or CCP terrorist related incident sa mga eskwelahan. Ang nakikita natin ngayon yung mga anak na mga mayaman or anak na yung mga kamag-anak tulad sa Tacloban, auntie niya ay policewoman at kaya nakakuha siya ng baril. Yan nakikita natin ngayon. In short, parang inaamin na rin sa pang-eepal niya sa paggamit nila pati patay na estudyante, wala talaga kayong awa, wala talaga kayong puso sa mga namatayan na yung mga pamilya. Kasi ako I consider both the killer and the victim as victims. Hindi natin alam kung yung mga bata ay suffering from depression, kung yung bata ba yung killer ay nagpapansin sa parents niya kasi tatay niya nasa Bureau of Customs Police, nanay sabi mayor daw. So obviously sa isang isla dyan sa Sulu, so obviously kung ganun ka successful yung parents mo, halos wala nang ang panahon sa iyo na, so hindi rin natin alam kung yung bata ay was trying to get attention or wala na siyang he has nobody to turn to. Kaya ginawa niya yan. At yung binaril rin niya, yung we, ang family name, only son yun. At heartbreaking talaga yung image ng nung nakahandusay na bata at iniiyakan siya ng parents niya. Pero embes maawa sa mga biktima, nagawa pa ni Robin Padilla, ni Sara Duterte na gamitin yan for political ito pala ang naratibo na gusto nila i-build up na dyan napupunta. Kumbaga, kung hindi lang inalis yung lalo na ngayon while under trial, impeachment trial si Sara Duterte, ngayon nila pinupush yung agenda na kung hindi inalis ang confidential funds kay Sara, sana hindi nangyari ito. Kung hindi iniimbestigahan si Sara or hindi siya sinasubject for trial ngayon, hindi nangyari ito pag ganun. Ginamit ni Sara ang pera dito. Pero parang sa pag-push ng ganyan agenda, parang siyempre okay yan, masaya, yan, parang music to the ears yan ng mga DDS. Pero sa atin dito, na mga critical thinkers na hindi sumasamba sa mga presidente kundi sa Diyos at sa inang bayan at kababayan natin Pilipino, taong bayan, ang dating sa atin ay parang inaamin na rin nga ni Harry Roque na binulsa ni Sara Duterte yung 612 million confidential funds. Kasi kung nasa DepEd siya, at meron siyang 612 million confidential funds. 2022, meron siya 125 million confidential funds. Sana na-identify na niya itong problema na ito, na yung na ang problema ng bansa sa mga eskwelahan. In fact, meron ata may isang school na suspend. I think sa Visayas dahil nakita na yung bag ng isang estudyante may laman na baril. So kumbaga, ito ang problema. Mga bata na dinadala ang baril ng mga parents nila, para sa Amerika, baril ng mga auntie nila dinadala sa school.
Pero hindi nga yan na-identify ni Sara Duterte as DepEd Secretary. Samantala, kontrolado niya ang lahat ng eskwelahan except private school. Hindi nga niya na-identify na magiging problema yan. Puro siya komunista, komunista, komunista. Puro siya toothbrush. Dinanatan pa niya yung mga militante ng mga teachers organization dahil nagsympathize sila sa mga nag-strike na drivers, ganon. So puro ganon, ha? At puro siya pamumulitika, yung mga true hair, yung mga malasakit style na satellite office. Pero the DepEd, nor Sara Duterte, nor any USEC or ASEC of the DepEd were able to warn us that the problem was not the imagined infiltration of kindergarten school na under ng DepEd, elementary school, and high school. Of course naman, we have to acknowledge yung mga colleges, including LaSalle, UP, at Ateneo. Siyempre, may mga infiltration ng mga communist rebels. Pero under CHED na yan. Sana ang CHED ang humingi ng confidential funds, hindi ang DepEd. Ang DepEd ay elementary, high school, and kindergarten. Pero wala naman tayo nakitang insidente na may naaresto sila sa tao na bine-brainwash ang mga bata or iniimbita ang mga bata sa mga cadre meeting, sa mga training, sa mga training camp na mga or mamundok, kasama sa mga komunista. Never did Sara foresee na magkakaroon tayo ng problema na ganito, na mga bata nagdadala ng baril sa school at binabaril yung mga kapwa nila. Never tayong winarningan ni Sara. Never si Sara nag-press con na the problem is not the communist menace. The problem is the school shooting by students with access to firearms of their parents, of their titos and titas or aunties sa nangyari sa Tacloban. So, mas lalong sa ganitong propaganda scheme ni Harry Roque, mas lalong parang naipit si Sara Duterte dahil sa parang inamin na rin ni Harry Roque na kung ginamit ng sala ni Sara ang pera sa totoong para bantayan ng mga school. Sara bumili na lang siya ng mga kung ang pera ang 512 million confidential funds, nagpabili na lang siya ng mga yung sa mga airport, yung mga kahit yung mga metal detector lang ng mga pulis. Hindi pa Sara, buhay pa sana yung mga biktima doon sa Tacloban killings. Or buhay pa sana, although private school naman ito. Pero kung ang DepEd na-identify na ito ang problema, hindi komunista ang problema, hindi terorista ang problema. Problema yung mga misguided na bata na nagdadala ng baril sa school at binabaril yung mga teachers nila. Yun ang problema, or yung binubuli. Meron ka ba narinig kay Sara na nagbigay atensyon sa bullying problem sa school? Ang maalala ko lang ang ginawa niya sa mga school, pinatanggal niya yung mga picture ng mga ni President Bongbong Marcos kasi na bad trip siya, pumapasok siya sa mga school, ang nandun lang picture ay ni President Bongbong Marcos. Gusto niya, ganyan naman ang mga eskwelahan, yung presidente niya, gusto niya, kasama ang presidente at vice-presidente. Kaya nung nakita niyo, ba't walang picture ko dito? Ba't puro picture ni President Bongbong Marcos? Tinatanggal niya lahat ng mga picture. O, tingnan nyo. Pero never niya na-identify itong problema ng bullying, itong problema ng pagdadala ng school. Never niya na ma-identify kung sana
kung sana ang pera ng bayan, embes binuhos niya sa 450, ha? Kaysa kinuha niya yung 450 policemen. Siguro nagselos. Gusto niya eh. Kasi siya ang deputy secretary. Kaya gusto niya siguro makita sa mga eskwela yung mukha niya. Selos. Sige po, hanggang dito na lamang yung kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. God bless you.